Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review natin ulit ngayong mid-2024 or bago mag-bare months, ang isa sa lumabas sa budget smartphone noong early 2024, which is the Realme Note 50. Maganda pa kaya ito i-purchase lalo na marami ng lumabas na budget smartphone ngayon? Para mga ka-J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, nung early 2024 ay na-unbox, game test, and review na natin itong si Realme Note 50 na isang naging bestseller din na smartphone nung early 2024. Ang daming nag-purchase nito. Nung una kasi lumabas to nung February ata yun. Isa lang kasi yung variant niya, 4GB 64, which is yung 64. Syempre sa iba ay sobrang kulang na lang ng storage na yan. Kaya maraming nag-request sa sana maglabas si Realme ng 128GB sa variant ng Realme Note 50. So yan, natupad na ang inyong hinihiling at nagbigay nga si Realme ng isang variant which is itong 4GB 128 na ito po ang hawak natin for today's video. At kung interesado pala kayo mag-purchase ng Realme Note 50, ito ay available sa aking shop, the J-Vlog Shop. Yung link ng aking shop, nasa description box, i-check nyo na lang kung interested kayo mag-purchase ng Realme Note 50. And presyo nito sa aking shop is 4,700 pesos. So, very affordable lang naman ang Realme Note 50. Sa mga nagtataka, yung sinasabi nilang, yung lumabas yan, 3 Plus lang eh. Yun po yung 4GB 64. Yung lumabas po na Realme Note 50 na 4GB 128, ang SRP neto is 5,000 pesos. So, pero sa shop natin is 4,700 lang. Itong Realme Note 50, so mas mura nyo siya makukuha. So, kung interested kayo, ayan, i-click nyo na yung aking page sa description box. And yung color pala na available sa ating shop is Sky Blue. So, dito sa box ng Realme Note 50 ay meron tayong mga quick specs. Tulad na lang na meron siyang 13MP main camera, an octa-core processor which is Unisoc chipset. Meron siyang massive screen na 6.74 inches, although notch display. Ito si Realme Note 50. Pero malaki naman yung display, bumawi naman doon. And yun nga, sabi ni Realme is ultra slim to. So maganda rin naman yung design ng Realme Note 50. Dito sa ating review, titingnan natin, or quick review, titingnan natin kung sulit pa ba i-purchase ng Realme Note 50 ngayon 2020 bago mag-bare months. So yun mga J-Vlog, next is gusto ko share sa inyo yung magagandang features ng Realme Note 50 at kung bakit sulit din naman siya sa kanyang presyo. So unang-una dito is yung kanyang screen. Napakalaki nga, massive, 6.74 inches. So, syempre, when it comes sa ganyang screen size, maraming mag-e-enjoy gamitin itong Realme Note 50. Especially ako, mahilig kasi ako sa mga smartphone na malalaki display. Syempre, bigger display, meaning mas magandang viewing experience pag naglalaro, pag nagso-social media, pag nanonood ng movies. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko sa early part ng ating video, na-notch display po si Realme Note 50. So, old school design. Pero bumawi rin naman sa ibang aspect tulad na lang ng 9/3 screen refresh rate. Number 2 mga J-Vlog sa chipset itong smartphone na to. Nakakatuwa na okay din yung chipset na nilagay nila dito which is a Unisoc Tiger T-Series T612 ang nilagay ni Realme dito sa Realme Note 50. Guess what? Ang GPU nito is Mali G57. So yung G57 sa ganitong presyo of course is napakasulit na GPU yan. Kaya mag-handle yan ng mga modern games today. Nag-game test na rin natin ito si Realme Note 50. Check nyo na lang po yung aking game test dito sa smartphone na to. And so far, na-handle niya naman po lahat ng mga tinest nating games or mga modern games tulad na lang ng Mobile Legends, COD, at marami pang iba. So, when it comes sa ML, okay to. Yun nga lang, yung reklamo ko lang talaga nung nag-game test ako sa Realme Note 50 is yung storage. Yung 64GB kasi niya is sobrang konti or sobrang liit talaga. Kaya sana nga, sabi ko nung nagre-review ko to, hopefully maglabas sila ng 128 at naglabas na nga si Realme ng 128. Medyo mataas lang yung presyo kasi very affordable yung 64GB no, nasa 3 Plus lang. Magdadagdag lang kayo 1,000 and meron na kayong 120GB which is a good deal din naman. Kumbaga, hindi naman nabago yung RAM, 4GB, pero yung storage ay nagdoble naman. Next is yung yung design. Yung overall design ng Realme Note 50 is very attractive din naman. To be honest, ito yung nagte-trending na design last year, yung mayroong triple rear camera setup na parang iPhone lookalike. Kasi ganyan din yung mga transitions, karamihan ng transition na smartphone is ganyan yung design ng camera. Pero medyo nag-iiba na sila ngayon. Yung nakita ko yung bago ng Itel, yung A50C.
ano na, ang style niya na yung iPhone 13 diagonal camera module. Pero when it comes sa ganitong design, kasi maraming na-attract sa ganitong design kasi mukhang iPhone Pro Max or Pro Series. To be honest, pag malayo kayo, yung sobrang layo, nakita nyo gagamitin itong Realme Note 50, makikita nyo na, uy, mukhang akala nyo iPhone at first glance eh. Pero pag nagiging nyo malapitan, medyo nag-iiba na yung itsura when it comes sa camera. Kasi ma-identify niya pag sobrang ng lapit kung kung iPhone na ba yan or Android. Pero all goods naman yung design, di mo magreklamo yan. And okay rin naman yung color niya for me. Next, of course, sa battery. Malaki battery capacity nito, 5,000 mAh. Pero medyo nalungkot lang ako sa part na 10-watt charging rate. So, sana kahit Type-C na kasi, Type-C, di ba? Meaning kasi pag Type-C is fast charging rate, fast data transfer, pero nalilimitahan yan dahil sa ginagawa ng mga brands na to na 10 watt lang ang ini-include, 10 watt lang ang pinaka-max output, kahit saksakan nyo to ng mataas sa charging rate, hanggang 10 watts lang ang limit niyan. Na-try ko na rin i-charge to sa mga ibang adapter na mas mabibilis mag-charge, kumbaga yung mga power brick, pero ganun pa rin, slow charging pa rin siya mga J-Vlog. I think yan talaga yung maximum output niya is 10 watts na nalilimitahan yung capability ng Type-C. To be honest, ngayon 2024, ang pinaka-minimum na talaga dapat is 18 watt fast charging or 15 watts. Tapos sa 7,000 segment is 33 watts, 40 plus watts, di ba? Kasi yung mga mid-range ngayon halimaw 67, pataas na ang mga charging rate niyan. Flagship is pag si Xiaomi 120 watts pa nga or si Infinix, di ba? And I think dapat sa ganito ng mga kahit na murang smartphone is sana naman gawin na nilang 18 watt fast charging. Kasi sayang naman na nilagyan niyo to ng Type-C. Kasi ayan ang purpose ng Type-C for fast charging and fast data transfer. So, yun lang naman, nalilimitan lang yung charging rate niya. Pero malaki naman yung battery capacity ng Realme Note 50. And of course, last, storage. Yun nga yung storage niya, 120 gigabytes na saktong-sakto sa ganitong presyo. So marami na kayo malalagay ng mga application, games, or mga data dito sa Realme Note 50. Pero magandang balita rin naman dito is expandable ang kanyang storage via micro SD card na pwede nyo lagyan yung SD card niya ng mga photos, videos, files. Pero pag mga apps or games, yung mismong gagamitin talaga is yung storage. So, doon tayo maglalagay. Pero, magandang, magandang addition na expandable, kaya magagamit yung 120 GB for installation ng mga apps or games nyo. Tapos, pag meron kayo SD card, doon na nalagay yung mga photos or videos nyo. So, yun lang mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan ko dito sa Realme Note 50, sana nakatulong po sa inyo kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to. Kung interesado kayo dito sa Realme Note 50, ayan, i-check nyo na yung link ng aking shop. PM nyo na yung shop ko, ako mismo mag-reply doon. Realme Note 50 ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 13 megapixels at yung front camera niya is merong 5 megapixels. Capable siya ng Full HD 1080p video recording. Sa screen naman si Realme Note 50 ay merong 6.74 inches IPS LCD display na merong resolution na HD Plus 720 by 1600 pixels na merong 9 Hz screen refresh rate. Sa OS naman, out of the box is naka-Android 30 siya with Realme UI T Edition. Sa chipset, meron siya Unisoc Tiger T612. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz. And sa GPU, nakamali G57 siya. Dalawang biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner. At pagdating sa battery, naka 5,000 mAh na removable battery siya na support ang 10-watt charging rate. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating quick review ngayong mid-2024 or bago mag-bare months dito sa Realme Note 50. Ang tanong kung sulit pa ba itong smartphone na to? Kung ako tatanungin, definitely sulit siya. Kasi yung to be honest, yung chipset nito hindi basura, hindi mabagal. Nagamit ko na to Realme Note 50 and so far okay naman yung kanyang performance. Nakulangan lang talaga ako dun sa last time na review ko sa storage. Yun lang talaga yung sobrang downside ng Realme Note 50, 64 GB lang. Pero sa kanyang presyo kasi hindi na ako magreklamo dun 64 GB. Perfect naman sa kanyang presyo. Pero sana nga, yun nga, sayang kasi yung mga specs Hopefully maglabas nga si Realme ng 128 at ayan, naglabas na nga siya na which is mas naging sulit siya. Kahit na tumaas yung presyo, yung storage naman tumaas, sulit pa rin naman siya mga J-Vlog. Lalo kasi yung chipset nito is the Unisoc T612. Kung i-compare mo sa ibang brands, si Realme Note 50, na ganito yung presyo, usually Unisoc Tiger T606, T603, yan mga ganyang chipset, di ba? Pero dito is T612 na sobrang sulit mga J-Vlog. At yun nga, maganda rin siya i-recommend sa mga consumers na
So maganda siya i-recommend sa mga consumers na naghahanap ng very affordable smartphone na pwede nyo magamit. Sa mga chikiting nyo, pwede rin naman ng Realme Note 50 kung naghahanap kayo na first ever smartphone ng inyong mga anak. Ayan, pwede rin naman to i-suggest dahil very snappy, okay rin siya pang games, mga J-Vlog. So, interesado kayo sa Realme Note 50, ayan, check nyo na po yung link nito sa description box, yung aking Facebook page, yung The J-Vlog Shop. I-PM nyo na ako, available po to sa ating shop, 4,700 pesos lang.